Okay, pag-usapan naman natin yung entry permit during holiday ng mga empleyado ng mga tenant natin or ng company kung saan tayo naka-assign or mga establishment. Kasi di ba nagbibigay ang mga company or ang mga tenant ng mga master list naman ng mga empleyado nila during holiday or during overtime na kinakailangan na makapasok lang sa company nila. So pag-ingatan din natin ito at pakabusisiin din po natin kasi permit din po ito o baga permiso or katibayan na sila'y pinapasok ng company nila during holiday. So bakit nagkakaroon ng mga ganyan? Kasi during holiday, syempre double pay yan. Lalo yung mga nasa mga top management, ang lalaki ng sweldo. Syempre, ang laki ng bayad niyan. So syempre, nagbibigay ng ganyan ng mga agency para pili lang yung papapasukin nila. Diba? Mostly naman, kapag mga iba, walang pasok talaga. Kaya lang sa mga company ngayon, halos holiday talagang dapat pumasok. Okay, diba? So, nagbibigay yan sila, ina-advance nila. Ngayon, syempre, pagdating ng ganitong oras, nangyari, bukas ang holiday, mamayang 12:01, diba? Dapat nakaplansya na, nakahanda na lahat ng inyong mga entry pass during holiday ng mga staff nila. Kasi papapirmahan nyo yan, diba? Diyan nyo babasahin. Ang iba dyan, ito na naman din ang ginagawa. Anong pangalan, sir? Perma na lang po kayo. Sila lang bahala nagpipirma doon. Sigurado ka ba na sila yon? Isa pa yan, dapat talaga mabusisi tayo dyan. Talagang maproseso, medyo matatagalan, kahit sila magpumila dyan, okay lang. Kasi nga, tandaan nyo, dokumentado. Ang documents na yan, yan ang proof na talagang napakahalaga niyan. Kaya nga dinokumento yan. Kaya pag dumating sa inyo, huwag yung pababayaan na ganun na lang. Siyempre, may mga staff dyan eh. Alam nilang papasok, ba't din nilagay dyan? Sagutin na kasi minsan talagang ang daming ganyan eh, yung sila pa yung galit kasi nga hindi doon na ilagay ng kanilang HR, ganyan. So given naman, ang ano lang dyan sir kasi po, kaya nga po meron kasi nangyari din sa amin yung ganyan eh. Galit na galit, hindi na pinapasok, ganyan. Sabi ko sir kasi po, kaya hindi namin pinapasok yan. Unang-una, nagbaba po ang inyong HR ng mga list or master list ng inyong mga empleyado na papasok. Since nawala po dyan, hindi talaga namin papayagan. Kaya nga po ang sinabi lang namin sa kanya is makipag-coordinate sa kanilang head para bababa sila dito para po i-countersign na ilagay po yung name nila. Or pwede rin tumawag sa amin dahil may company po naman kami para makuha lang namin yung side po nila. Hindi po pwedeng kayo ang magsabi na papasok kasi nga po nakasulat po dito. Hindi naintindihan. Naintindihan nila. So hindi na magagalit. Kasi may may papel eh. Yun ang pinaka-ano natin eh. Kaya nga, yun yung magiging proof natin para hindi naman sila hinihigpitan eh. Kaya sabi, higpit-higpit yun naman. Sumusunod tayo sa protocol. Kasi ang alam ng iba, kung bugar, tahirap na. Hindi. Inuutusan lang din tayo. Diba? Tayo nag-i-implement. Kaya wag tayong mag-worry o magdadalawang isip na gawin yun, nasundin yun, ipatupad natin yun. Kasi mandatos eh. Kung wala mang perm, sabi ko nga, pag kayo sa dumarating, meron bang company, kasi kami nakasulat na yan. Meron kaming, dyan, yan ako sa mga guard namin na, di ba, nakalista na yung mga master list na nakalatik. Ang dami, syempre, marami kaming tenant eh. Ngayon, ang dami magbibigay niyan sa mga holiday. Ano ngayon, di ba? May 27 is holiday. Di ba? So, may mga nag-uuna na. So, ginagawa namin dyan, per company, andyan na yan. Ngayon, meron kami isang bond paper na nakasulat doon lahat ng company na merong master list na ibinaba. Kasi kung magtatanong si ganito, hahanapin pa namin sa isa, di ba? Kasi gagawa rin kayo ng sistema. So, ang ginagawa namin dyan, pinapasulat ko lahat ng list ng mga company na nagbigay. Para pag may dumating anong company, doon namin titinan sa master list by number yon. Tapos yung kanilang mga master list, naka-number din, 1 to, kung 10, kung 50 yan, 1 to 50. Tapos nandun din sa aming master list na puro company nakasulat, 1 to 50 rin. Para pag sinabi, anong company kayo? Sige, ganitong company kami. Titingnan namin, sir, nasa number 50. Ay, na-alphabetical namin yan. Mas maganda kasi alphabetical eh, para mabilis eh. Diba? Para letter A hanggang ganyan. O ganun din doon. Kaya kung letter A ka, number 1, sir, meron kayo nasa number 1. Yan. Doon na lang sila pupunta. Hindi nyo hahanapin yung isa. Di matagal, ilalatag namin yan. Kaya pagdating nila, anong company po kayo ganito, anong name po, meron kaming guard doon na isa na nakatambay para pag dumating anong kamala, si ganito daw, tama yung ID niya, i-check niya doon, sir, andito nga, perma. Pag wala, sir, wala yung money sa master list, and then dyan muna kayo, coordinate kayo sa head ninyo para po bumaba dito or mag-inform sa amin ano yung gagawin natin. Kasi nangyari na rin sa iba yan, di ba, na hindi pinapasok, nakapasok, o di natanong yung guard, baka guard pa magbabayad doon. Kasi may proof sila na ba't nyo pinapasok, hindi naman dapat pumasok yan.
Kasi nasa master list dapat, di ba? Or ang worst scenario na naman, baka ma-aksidente yan. Tayo mga guard, lagi tayo nando sa negative way na pag dumating, lagi naka-negative din. Not to the point, negative thinker tayo. Ganun po talaga ang guard. Dapat palaging meron kang counter na pag pinasok na baka may anong mangyari dito, pag pumasok wala sa master list, ako madadali, stop. Kuha natin, ang pagiging negative ng mga security person, hindi yun masama. Kung talaga makita mo na baka pumalpak ito, may mangyari doon, pinapasok po, naku, malaking problema. Ano ba yung rules? Ano yung SOP? Ayan na. Diba? So, yun dapat. I-check ninyong maigi. Kasi pag nalusutan tayo, malaki din problema yan. Huwag lang papasok. Sige, lista iba dyan. Lista na kayo dyan. Lahat po na may pangalan nyo dyan. Minsan wala, isusulat na lang yung pangalan. Hindi pala justifiable ng kanilang head yun nakapasok. Yari na yung guard. Kaya kung ano yung mga tagubilin, utos, wag po tayong masyadong pahirap. Sabi na, hirap mo hindi. Talagang ganyan yan. Excuse me. Maraming mga tenant staff na talaga namang pasaway din ko minsan. Diba? Na talagang pero sa top management nila, dapat lang yun. Kaya nga nagbabae. Kaya pag sabi, sige, import namin sa HR, minsan ayaw nila rin diba? Naano din yan sila. Kasi siyempre, yari sila sa HR nila. Ganun lang po yun. Kung ano yung protocol, ang binaba ng HR nila, mandato sa kanila yun. Na ipapatupad natin. Sabi nga, kung hindi sila nagbigay ng master list, okay, di wala tayong basta may ID ka lang pumasok, pasok na. Pero pag nagbigay ng master list ang company, maging mabusisi tayo dyan. Huwag papasok. Hindi baling pumila sila dyan, mahabang pila, hindi naman pwedeng madali natin. Or minsan, nagmamadali ako, madali na ako, sir. Sandali lang po. Ay tayo po yung process. May nauna sa inyo. Pipirma po kayo. Kaya nga, ipila nyo dyan. Pwede itong company, dyan kasunod ganyan. Para hindi rin sila masyadong mahabang pila. Pero kung may pumipirma doon sa company at company niya rin yun, maghintay siya. Hindi natin irarason na tanghali. Kaya, di ba, kahit tayo mga guard nalita ko wala kang magagawa, take the risk. Ganun lang. Hindi natin sasabihin sa kanila yun. Pero, i-approach natin ng maayos. Mapasensya na po, meron po kasing nauna. Kaya nga, first come, first serve basis, kakampany nyo, nagpipirma pa po siya. Diba? So, ganun, ipapaliwanag natin. At, higit sa lahat, pagka mga policy at mga rules yan, sa ating mga security, ipatupad natin yan ng strict implementation, may paggalang, may malasakit, at syempre, may pagmamahal din. Dahil, ang mga tenant na yan, mga staff na yan, mahalaga sa company yan. Kaya dapat iniingatan natin. Pasaway, given yan. Kaya sabi ko nga, pag maraming pasaway, salamat dahil may trabaho po tayo mga guard. Ibig sabihin diyan, papasalamat na, normal na po yan. Kumbaga, human nature na po yan. So, importante lang, alam mo yung trabaho mo, alam mo yung ginagawa mo, ipatupad ng tama at may pagmamahal at malasakit.